Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Okay class, balik tayo sa pagiging matalinong mamimili. Pero today, hindi na puro alam ko yan ang challenge natin. Ginagawa mo ba talaga? Kasi kahit kabisado mo lahat ng tips, kung pagdating ng sale, ay add to cart agad. Hala, medyo delikado tayo dyan. Kailangan, mai-apply din natin sa totoong buhay ang pagiging matalinong mamimili. Hindi lang ito para sa exam ha. Magagamit nyo to kapag bumibili sa mall, grocery, Shopee, Lazada, TikTok Shop at kahit saan may tukso na sale now, buy now. Kaya naman, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayang pampagkatuto na ipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng mga katangian ng isang matalinong mamimili. Mga layunin. Nagagamit ang mga pangunahing konsepto ng economics upang maipakita ang talino sa pagkonsumo batay sa mga katangian ng matalinong mamimili. Nakabubuo ng isang malikhaing presentasyon na nagpapakita ng aktwal na paggamit ng mga katangian ng isang matalinong mamimili sa pang-araw-araw na pagkonsumo. Naisa sa buhay ang pagiging responsable at matalinong mamimili bilang ambag sa likas kayang pag-unlad at tamang paggasta. Alright, so enough na muna tayo sa intro. Game na! Simulan natin to. Tingnan natin kung marunong na talaga kayong mag-isip bago gumastos. Consumer mode on, Boodle mode off. So class, tingnan niyong mabuti ang larawan. Narito ang shopper's choice. Makikita natin sa slide ang dalawang magkaibang uri ng mamimili. Isang maraming pinamili at isang maingat na nagsusuri ng produkto at budget. Observe niyong mabuti ha. Sino rito ang mas relatable sa inyo? Si number 1 kaya? Nabili ng bili na parang deserve ko to hanggang wala nang matira. O si number 2? Iche-check muna ang produkto at budget bago bumili. Ang tanong, alin ang mas matalinong mamimili at bakit? Alright, hands-on muna tayo. Parang TikTok, hindi pwedeng puro scroll lang. Minsan, kailangan gumawa rin ng content. Narito ang pangkatang gawain. Pumili ng isa sa mga sumusunod na gawaing nakatala. Gawin ito ng 3 o 5 sa bawat pangkat. Isulat ang inyong kasagutan sa isang mahabang puting papel. Matapos ito, paghandaan ang pagbabahagi ng inyong gawain sa inyong mga kamag-aral. Ang unang pangkat ay gagawa ng comics tungkol sa karanasan ng mga mamimili. Alright, so group 1, kayo ang illustrators. Gumawa kayo ng maikling comic tungkol sa isang consumer experience. Pwedeng nabudol sa sale, nakabili ng expired, o kaya nag-compare ng presyo. Pwede rin na naging wise buyer kayo. Basta, malinaw
kung paano naging matalino o hindi matalino ang mamimili. Ang ikalawang pangkat ay gagawa ng t-shirt design na nagpapahayag ng pagiging matalinong mamimili. So Group 2, nandito tayo sa designer era. Gagawa kayo ng t-shirt design at slogan tungkol sa smart consumer. Halimbawa, check before checkout. O, hindi lahat ng sale deserve. Basta, connected sa pagiging matalinong mamimili. Ang ikatlong pangkat naman, kayo ang mga writers. Siyempre, gagawa kayo ng character sketch ng paborito niyong tindera at sasabihin kung bakit siya magandang halimbawa. Honest ba siya? Tama magsukli? Maganda makitungo? At hindi kayo pinipressure bumili? Paki-explain nyo ha. It's matchy-matchy time! May 5 sitwasyon na itatapat sa katangian tulad ng mapanuri, may alternatibo, hindi nagpapanik buying, sumusunod sa budget, at makatwiran, hindi nagpapadaya. So, basahin natin ang bawat sitwasyon at hanapin kung anong katangian ng matalinong mamimili ang ipapakita. Parang matching type lang. But make sure na hindi hula-hula. Hanapin niyo ang clue sa situation. Good luck! Knowledge is good, pero application ang tunay na test. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Paano nakatutulong ang pagpapakita ng talino sa pagkonsumo upang maipaglaban ang ating karapatan at maiwasan ang panlilinlang sa pamilihan? Ma'am, kapag po marunong po tayong magtanong, magkumpara, magbasa ng label, at humingi ng resibo, pati pagsusuri, mas mahirap po tayong lokohin. Kasi po, hindi naman po lahat ng nakikita natin sa ads o social media ay automatic na totoo. Kaya sa shopping po, pati na rin minsan sa love life, pag purong salita lang ang paniwalaan, tingnan din ang resibo. Ebidensya po pala. Alright, very good. Okay, punta naman tayo sa next slide. Okay, so tingnan natin kung kaya niyong i-connect ang pagiging smart consumer sa malaking epekto nito sa society. Check natin kung solid ka na dito. Sa anong paraan nagiging ambag sa likaskayang pag-unlad or sustainable development ng pamayanan ang ating pagiging responsableng mamimili sa pang-araw-araw? Ma'am, syempre po hindi lang po sa wallet natin makikinabang. Pag po responsible tayo na consumer, kailangan lang iiwas po tayo sa mga waste at pipili tayo ng produkto na hindi nakakasama sa kapaligiran. Kaya po, nakakatulong tayo sa sustainable development. Alright, very good. So, small choices, ito yung big impact. Parang pag-move on sa maling tao. Kapag alam mong hindi na healthy, huwag ka nang mag-restock. And now, it's pagsusulit time. Dito natin malalaman kung certified smart consumer na kayo. O, kailangan pa kaya ng konting review? Kaya naman, matalinong test taker, hindi rin dapat kayo padalos-dalos. Good luck!